Hello world! It's me Dojo. Welcome back to my YouTube channel. And sa previous video natin guys, pinag-aralan natin yung iba't ibang klase ng arithmetic operators at medyo masaya nga siya. So ngayon guys, ang pag-aaralan naman natin is yung relational operators or commonly known as comparison operator. O pares lang yan, relational and comparison. The name itself describes kung ano yung i-expect natin sa kanya. Pag sinabi natin comparison operator or relational operator, so anong ginagawa nito guys? So ito guys, nire-relate niya or kino-compare niya yung dalawang value. So grade 4 pa lang, alam na natin to, mamaya pakita ko sa inyo. So syempre, para ma-explain ko ng maliwanag at malinaw, ma-demo natin ng maayos, open na natin yung code editor na gagamitin natin. So ang gamit ko ngayon is yung VS Code or Visual Studio Code guys. Okay? Again guys, gusto ko laging tumatak sa isip ninyo to, kaya ako to laging inuulit kasi para masanay tayo. So dahil C++ yung gamit natin, hashtag include na naman tayo dyan. And then mention natin yung header, IOStream. And then using namespace std tayo para hindi na tayo makalat. Then namespace, standard, tapos integer main, yung ating main function, parenthesis lagi. So yan ay parameters. So later malalaman natin kung ano yan. Curly braces, sa loob niyan yung ating code. At pagkatapos ng code natin, magre-return tayo ng 0, 'di ba? Sabihin natin, meron tayong relational operators or ang pag-aaralan natin is comparison operators. So notes tayo ulit diyan. Comparison operators. Yan. So ngayon, gusto ko simulan sa pagpapakilala sa inyo kung ano ba yung mga comparison or relational operators. Number 1, meron tayong tinatawag na equal or equal to. So yung code na ginagamit ni equal to, again, para malinis, is equals. So yan yung tinatawag na equal to. Ngayon guys, gusto ko maintindihan ninyo na kapag ang ginamit mo is isang equal lang. For example, si age is equal to 24. Iba yan, okay? Hindi yan equal to. Okay, yan ay equals. Ibig sabihin yan, yung age, ang value niya is 24. Okay, pag dalawang equal, ang ibig sabihin yan equal to. So mamaya, papakita natin kung ano yan. Ngayon, kung meron tayong equal to na comparison, meron din tayong tinatawag na not equal to. Not equal. So makikita ninyo, di ba, logically, comparison talaga. Oy, magkapareha sila. Oy, hindi sila magkapareha, di ba? Parang gano'n. So ano naman kapag ka not equal to? Yung code na ginagamit niyan guys is ganito. Exclamation point at saka equals. Kung yung nauna, equal, ito naman, exclamation point at saka equals. So ibig sabihin yan, hindi equal or not equal. So meron na tayong dalawa. Okay, meron pa tayong ikatlo, yung greater than, 'di ba? Sabi sa inyo grade 4 pa lang pinag-aaralan na natin 'to. So ano bang sign pag greater than? Papaliwanag ko pa ba 'yan, 'di ba? Pag ganyan, greater than 'yan, 'di ba? Kung meron tayong greater than, syempre logically meron tayong less than, okay? So yung less than, ano yung sign nun? 'Di ba? Parang hindi ko pa 'to nakasalubong kahit kailan. So yung less than ganyan, 'di ba? Less than signs. So mapapansin niyo comparison talaga kasi dinidistinguish niya, oy, greater than to diyan. Oy, ito less than to diyan or equal sila, hindi sila equal, okay? So kung merong greater than, syempre meron tayo yung tinatawag natin na greater than or equal to. Nakita ninyo? So pwedeng greater or equal pero hindi less than. So paano yung greater than or equal to? So yung greater than or equal to, ang code na ginagamit nun is greater than or equal to. Yan, okay? Ngayon naman, syempre yung kabaliktaran niyan, meron din tayong less than or equal to. Ngayon yung code niyan, so less than or equal to. Okay, so ngayon gusto ko lang ipakilala sa inyo, guys, ito yung ating mga comparison operator at yan yung mga code na ginagamit nila. Ngayon, subukan na natin silang gamitin sa operation. Isabak na natin to sa gera. Paano ba? Ganito guys. So guys, yung sequence ng topic nga pala natin ngayon is based doon sa PDF na ginawa ko. So meron akong PDF na ginawa na I really think magiging useful sa inyo kapag nag-aaral kayo. So sa PDF na to guys, nakalagay yung summary ng explanation ko. Also naglagay din ako ng mga code snippets, yung mga code na ginamit ko dito sa pagbablog, na I really think maganda na meron ka nito habang nag-aaral ka ng programming dahil kung sa video ka lang manonood, medyo nakakapagod mag-backward and forward. So mas maganda meron kang kopyahan. If you want, pwede mo siyang i-download na dyan yung link sa description sa baba. Okay? So mag-declare tayo ulit ng dalawang variable. Sabihin natin integer. Bakit integer? Number na naman to eh. 'Di ba? As long as operators yung ginagamit natin, there will always be number involved. Most commonly number yung involved. Okay? So integer pa rin. Sabihin natin yung pangalan ng variable. Pasimplihin na lang natin variable a equals. Sabihin natin yung value niya is 5. Diba? Si variable a, ang value niya is 5. Tapos naman sabihin natin si integer pa rin, variable b, ang value niya naman is 10. So may dalawang variable tayo dyan, may dalawang value tayo na pwede natin gamitan ng comparison. Okay. Ngayon, kagaya nung ginawa ko dun sa arithmetic operators, imbis na sa loob tayo nung character out maggawa ng operator, mag-mention na lang tayo ng isa pang variable na integer din. So base na lang dun sa pangalan nila para dun na lang natin gagawin yung operation. Okay. So paano
ngayon, ganito, para magets ninyo. Equal to, lagay natin dito yung equal to. So, sabihin natin yung pangalan ng variable. Anong magiging value niyan? Tandaan niyo yung operator, guys, ha? Ilalagay ko dyan, si A, tapos yung operator is equal to B. End of the statement. Okay. Ngayon, teka muna ha. Wala munang magsasalita. So, lalagay natin ngayon yung character out. Then, lagay natin ngayon yung variable na gusto nating i-display kung ano mangyayari, yung equal to. Equal to. Ayan. Tapos, end line muna natin. End of the statement. So, guys, bago ko i-run to, gusto ko lang maintindihan ninyo na ang pinag-uusapan natin dito is comparison operator. Okay? Ano ba yung sabihin nun? Diba nagko-compare? Sinabi ko na kanina. Ngayon, dahil nagko-compare tayo, ano ang sagot na aasahan natin? Tandaan ninyo na kapag ang usapan is comparison operator, ang sagot niyan is laging true or false. Bakit true or false? Kasi hindi naman tayo nag-add or nag-subtract, nag-multiply, diba? Nagko-compare tayo. Okay? At yung comparison natin, eto siya. Okay? Isipin mo lagi na parang patanong to. Sasagutin ka niya, true or false lagi yung sagot niya sa'yo. Kapag ang gamit mong operator is itong mga comparison operators or relational operators, ang laging sagot sa'yo ng ating program is true or false. Okay? Parang ganito, equal ba siya? Hindi ba sila equal? Oo, hindi. Ganon. Diba? True, false. Ganon lang siya. Hindi siya. So ngayon, paano siya sasagot ng true or false? Ganito yan, guys. Tandaan ninyo, ang gamit natin is C++. Hindi ito kagaya ng ibang programming language na magsasabi sila ng ganito. True. Hindi. Okay? So pag sinabi nilang true, ang i-display nila sa'yo, 1. Okay? Pero kapag sinabi nila na false, ang i-display nila sa'yo, guys, is 0. Ganyan sila sumagot, yung C++. Okay? Pag sinabi niyang 1, true yan. Pag sinabi niyang 0, false yan. Okay? So ngayon, ito yung i-expect nating sagot pag gumagamit tayo ng comparison operator is either true or 1 or 0. True or false. Okay? So I hope na naiintindihan ninyo kasi susubukan na natin siya agad. So ngayon, dito guys, ang ika-character out natin is yung variable na equal to. So kung pagmamasdan ninyo yung equal to natin, ang kanyang value ganito. Si A ba is equal to B? Diba? Equal ba si A sa B? 1 or 0? True or false? Diba dapat ang sagot dito is false. 0. No, hindi sila equal. Bakit? Si A, 5 lang siya. Si B, 10 yung value. So, 0 yan. Ibig sabihin, false yan. Hindi sila equal. Diba? So, pag niran natin to dapat ang lalabas, 0. False. A is not equal to B. 0. Diba? Nakita ninyo guys. Hindi naman sila equal. Ngayon, gagawa pa tayo ng isang variable pa para matry naman natin yung sunod na comparison operator. So, integer pa din. So, sabihin natin, ito naman is not equal. Okay? Not equal to. Equals, ano yung value niya? Si A, tapos yung operator ng not equal, exclamation point, at saka equals. Is not equal to B. End of the statement. Control save. Ngayon, palitan natin yung ipiprint natin. Ang ipiprint natin dyan is si not equal to. Ayan. Ngayon guys, bago natin iprint, tanungin muna natin para mahulaan natin kung ano yung sagot. Sabi dito, so not equal to. Si A ba is not equal to B? 1 or 0? True or false? Siyempre, ang sagot dyan, true. Hindi naman talaga equal si A sa B. Diba? Kasi si A, 5, si B, 10. So, true yan. Itong statement na to true. So, ang i-display nito, hindi na 0. 1 yung i-display niya. Kasi pag 1, ibig sabihin nun, true. So, i-save natin. Tapos, click natin yung run. As you can see, guys, nakita ninyo, ang lumabas is 1. Ibig sabihin, true. Diba? Ano ang true? Na si A is hindi equal kay B. Okay? So, ganyan, guys. Nagkakaroon ng comparison yung ating program, diba? Medyo lumalawak-lawak na yung ating program ngayon, May comparison ability na. Diba? So, ngayon, subukan naman natin yung ikatlo, yung greater than. So, lagay lang natin yung greater than. Tapos, equals. Ano yung magiging value ni greater than? So, pantay nga natin. Subukan lang natin kung pwede para medyo malinaw-linaw. Si A, yung greater than sign, eto. Si A ba ay greater than kesa kay B? End of the statement. Okay? Palitan natin yung ipiprint natin. Hindi na si not equal, si greater than na. So, ang value ni greater than, si A ba ay greater than B? Ano ba si A? 5. Ano ba si B? 10. So, greater ba si A sa 5? Hindi. Diba? Kasi 5 lang si A, 10 si B. So, false to. Dapat, pag niran natin to, ang magpiprint, 0. False. So, run natin. Ayan, tignan natin kung nagsisinungaling ba ako. Ayun, guys, nakita ninyo? 0. Ibig sabihin, false. Okay? So, tama yung logic ng ating program. Hindi naman greater si A. Diba? So, again, isa pa. So, integer pa rin. Less than naman. Less than. Okay, ano ang value ni less than? So, sabihin na natin, forward natin. Si A ba ay less than B? Mas mababa ba si A sa B? So, palitan natin to. Si less than na yung i-print natin. So, anong sagot dito, guys? Diba? Less than ba si A sa B? Oo, kasi 5 lang si A. Diba? So, pag niran natin to, dapat ang magpiprint na dito is number 1. Nakita ninyo. So, ngayon, ano naman tong greater than at saka equal to? So, ito naman ngayon gagamitin natin. Integer ulit yan. Sabihin natin, greater than or equal to. So, yun
yung pangalan ng variable. Lagyan natin ng equals. Ano magiging value niyan? Si A ba? Tapos yung kanyang code, ito. Si A ba ay greater than or equal to B. Tapos end of the statement. Ano ibig sabihin nun, guys? Isasahin natin, okay? Greater ba si A? Hindi. False. Kasi si A ay 5. Okay? So, dito sa first operator, false sinisagot. Pero equal ba naman siya sa B? Hindi pa rin. Hindi na siya greater than, hindi pa siya equal. Ibig sabihin, guys, totally ang sagot dito is false. Palitan natin yung i-display natin. So, pag niran natin to, guys, 0 yung lalabas. Okay? Ngayon naman, sabihin naman natin yung sa baba, integer pa rin. Yung last, yung less than, sabihin natin ang pangalan ng variable na to is less than or equal to. Yan, let that equals. Ganito. Si A ba is less than or equal sa B? And then end of the statement. Ngayon palitan muna natin. Saka natin isa-isahin. Ngayon dito sa last natin na variable, ginamit na natin yung less than or equal to na operator. Ito. Ngayon ang tanong dyan, si A ba, which is number 5, siya ba ay less than? Yes, less than siya. So dahil nakakuha na tayo agad ng true, wala na tayong pakialam dito sa pangalawa. Ganun yan, guys. Okay? So kung sa umpisa pa lang na operator, true na agad yung lalabas dyan. 1 na agad yan. So pag niran natin to, kahit na hindi siya equal, 'di ba? Si A hindi naman siya equal sa B, pero less than siya sa B. Bakit? Kasi 5 lang si A. So pag niran natin to, 1 na agad yung lalabas dito, 'di ba? Kasi hindi nga siya equal, less than naman siya. So anong patunay ko? Papalitan ko yung A. Sabihin natin si A ngayon hindi na siya less than. 10 na rin yung value niya, parehas na sila ni B. Save natin. So sabihin natin na si A less than ba siya kay B? Ibig sabihin false, 'di ba? Pero teka muna, meron pang isa. Hindi siya less than pero equal ba naman sila? Yes. O, ibig sabihin, true pa din yung sagot dito. Kasi dalawa yung operator natin. It's either less than or equal to. Diba? Kaya nga ganun yung nakalagay. Less than or equal to. Kaya pag niran natin to, makakuha tayo ng 1. Okay guys, nakita ninyo? Maising paliwanag kung paano natin ginocode yung comparison operator. Okay? Nagko-compare tayo. And guys, meron nga pala akong ginawang PDF guys kung saan ko nilagay yung summary ng explanation ko dito. Also yung mga codes na ginamit ko na pwede kong i-share sa inyo. So I really think na magiging useful to kung nag-aaral ka ng coding kasi kung video ka lang manonood, medyo mahirap kasi kailangan pang mag-backward and forward, diba? Kapag ka meron kang gustong hanapin. Pero kapag ka meron kang kopyahan, guys, magiging madali sa'yo yung lahat. So kung gusto mo siya i-download, guys, nandyan yung link sa description sa baba ng PDF learning materials. Okay? So basically, ito grade 1, grade 4, alam ko, pinag-aaralan na natin to. Baka grade 3 pa lang. Pero medyo complicated siya pagdating sa programming kasi may mga translation siya, diba? So dapat din nating alamin. Pero hindi na ganun kahirap kasi familiar na tayo. So ngayon guys, napag-aralan na natin yung arithmetic operators. Ngayon napag-aralan naman natin yung comparison or relational operators. So next na pag-aaralan natin is yung tinatawag na logical operators. Okay? So kailangan nating mapag-aralan lahat yan kasi magagamit natin yan guys kapag ka nag-aral na tayo ng control flow or control structure. Ano nga ba yung logical operator naman? Okay? Paano naman gumagana yun? At ano-ano naman yung mga part ng logical operators? So ganito yan guys.